Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ayan, nandito pa po kami sa aming iniikutan at malapit-lapit na rin po ang panahon ay makakabalik na rin po sa ating studio. Ngayon ay pagtiyagaan po muna natin. Update tayo dito sa ongoing team battles dito sa chess.com at sumulong na nga sa semifinal round sila Wesley So at Lee. Kalaban nila ay sila Caruana at Chirilia. Ayan, so black dito sila Wesley. At tingnan natin kung makakalusot pa sila Wesley at susulong pa sa final round. Ang ginawa nila Caruana nag C4. Yan, English opening po ang ginawa. At nag E6 naman sila Wesley. Knight C3, D5, D4, nauwi sa Queen's Gambit. Exchange variation. Ayan, legendary na itong variation na to. Panahon pa nila Kasparov ito. Nag C6, Queen C2, H6 pa ali sa bishop. At nag-bishop h4, atras lang bishop e7, develop para makapag-castling na at nag-simple e3, castle, bishop d3, knight h5. Ayan, medyo kakaibang linya itong napagkasunduan nila Wesley. Dahil ang alam ko po dito, ang natural na itinitira, knight bd7 o kaya rook e8 at hindi muna nakikipag-exchange ng dark square bishop. Napilitan ng puti, queen takes, knight ge2, rook e8 at nag-castle, Knight D7, Rook A, E1. Ayan. So, ganyan talaga ang tema ng ganitong klaseng Queen's Gambit. Nagro-Rook A, E1. Tapos, mamaya aalisin ng Knight para maka-F3. At masikap ng puti na makagawa ng malakas na sentro. Mag-E4 yan. Nag-Knight B6, Knight C1, Bishop E6 develop, Knight B3. Ayun, para dadalhin sa C5. Nag-Rook A, D8, nag-F3 para mag-E4 na. At ibinalik ang knight sa d7. Bakit kaya ibinalik? Nag-queen f2 dito. Nag-c5. Ayan, para may pressure. At magsi-c4 na rin. Dodobolin. Sila Caruana. At umilag muna. Bishop c2. Nag-knight hf6. Kumapture sa c5. Knight takes c5. At nag-knight d4. So dito po kung ako ang mag-a-assist dito ay maganda ang position ng puti dahil ang black ay mayroong isolated pawn sa d5. Ayun, may IQP. Medyo problema yan lalo na pagdating sa endgame. Nag a6 para kontrolado ang b5 square at nag rook e2 muna. Ayan, magpapatong at magbabattery sa e-file. Bishop d7, rook d1, b5. Ayun, yung bishop d7 pala ang purpose para maka b5. At walang lundag ng knight sa c6 na makapagbibigay ng double attack. At nag a3 para wala ring pigil din ng b4. Nag g6 para pigilan naman ang paparating na mga sundot. Knight f5. At nag queen h4. Ayun, napansin nila Caruana na na-weak ang h6 nila Wesley. At nag king g7, dinipensahan. b4, atake. Knight b7. Ayun. Napagkasunduan ng dalawa na itira ang knight b7 dahil napansin nila Wesley na yung c4 square ay napakainam para sa knight. Ilulundag, magmamaneuver papunta sa knight c4. Ayan, napakalakas nga naman. Pero hindi na hinayaan ng pagkakataon pa, e4 break na kagad. D takes e4, knight takes e4, knight takes e4, queen to queen syempre. Ayan, dapat matalas ang mata natin mga kamatyas sa mga ganong bitin-bitin na queen to queen na pala. Bishop takes e4, knight to d6. Ayun, binigyan sila ng markang bad move. Dapat daw po ang tira ay bishop to e8, depensahan lang ang knight. At the same time, itong bishop e8 ay makapagbibigay pa ng pressure sa puti sa d-file dahil yung knight nakapin. Okay po? Ayan, hindi rin pwedeng basta-basta ka-capture doon kasi ka-capture ng torre sa e2 takes and bitin ang rook sa d1. Dami, no? Galing. So, pero ang ginawa dito nila Wesley, nag-knight d6 at nag-knight b3. Ayun, nabuhay tuloy. Nakaalis tuloy yung knight sa d-file. Knight c4, inatake ang pawn sa a3. Knight c5, counter attack at nag-king f8. Another bad move na naging desisyon nila Wesley at Lee. Dapat daw po ang tira ay h5 or f6. Naku po. Sino ba naman ang makakaisip nito? Medyo mahirap. F6. Kung ako ang black dito, bakit hindi F5 na lang para mas may atake, di ba? Pero yan po ang accurate move, no? Talagang wala, mahiwaga chess eh. Ang ginawa ng King F8, nag King F2, ayun, bad move din naman sa side nila Caruana. Dapat daw po ang tira ay Rook F2. Ayan. Ba't naman kasi Rook F2? Wala namang aatakihin sa F5, no? Di ang lalim din talaga, no? Pero balik tayo sa King F2.
nag F5, naka-good move sila. Wesley, Bishop B7 para maatake ang A6. Nakipag-rook to rook na at nag-rook E8 check. Ayun, kitang-kita ang pag-angat ng evaluation bar. Markadong blunder ratios ang binigay po mga kamatsas. Dapat daw ang tira ay simple king E7 para makumpleto ang proteksyon ng bishop. At siguro naiilang dito na pag kinapture ang A6 yung nga lang may counter palagi. Yan, may nakapasubo palaging counter attack kaya okay lang pala yan, timplado mga kamatsas. Pero balik tayo sa rook E8 check, king F2 ilag, bishop C8. Ayan, para maproteksyonan ang A6 pawn, pero kitang-kita po dito sa evaluation bar na pagtira ng bishop C6, aray, tinamaan talaga sila Wesley dito dahil ang tore pag umangat may papasok na rook D8 check, makukuha ang bishop sa C8. So nag-rook E3 na bumagsak na talaga, wala na, binigay na king E7, capture, rook takes A3, one piece down. King G3, G5, ayan, para kahit papaano hindi basta-basta maka-activate. At nag-rook A8, kukuhanin ng pawn, nag-F4 check, king H3. At ayun, another good move. Ayun, so ito, kahit papaano pag kinapture ay may knight E5, matatangay yung bishop. So king H4, A5, ayan, baka sakali pa rin sila Wesley. B takes A5, B4, ayan, tawid pass pawn, pero istorbo muna sa strong knight, nag-knight E3, bishop to G8, layo muna, at importante hindi basta-basta makatulak ng B3, G takes F3, G takes F3, knight G2 check, king G4, H5 check, gulo-gulo na lang, capture, at nag-rook takes F3, ayan, para iparamdam nila Wesley na dalawa ang pass pawn nilang manggugulo. Pero tinuhog ng bishop ang tore at knight, rook H3 check, king G4, rook takes, at ayun na nga po, no? Binawasan na para mawala ang mga panggulo-panggulo pa. King D6, hindi pa rin sumusuko ang dalawa, knight B3, rook B2, rook D8 check, king C6, at nag-rook D3 dahil sa pagkailang at nape-pressure din talaga. Ramdam ko may kargang pressure din sila Caruana. Nag-rook D3 dito. Pero medyo sala daw po, dapat ang tira ay knight D4 check. Pag nag-king C7, rook D5. At kung mag-push, rook P5. At ayun, pag mag-rook A2, may knight takes B3. So, importante lang dito, masave yung pawn na hindi babagsak yan kung makukuha ang B-pass pawn ng black. Pero dito nag-rook D3, dinipensahan muna ang knight, king B5, king E5, rook H2, king D6, papasok doon. Check, gulo-gulo, king C7, ayun, para makahanap ng mga pang diversion na wag maging easy sa puti ang gagawing task. King D4 check, king E3, rook H2, ayun. At nag-king F4, rook H4 check ulit, king G3 at nag-rook C4, ayun. Intending to play rook C3, nag-king F2 at nag-rook C3 na nga, ayun. So bumagsak na dito ng tuluyan ang evaluation bar nila Wesley. Kinapture lang talaga. So baliwala din pala yung pass pawn na yan dahil sakto sa rule of square ang pasok ng king, king B4, king D1, what a perfect endgame, king takes knight at king C1. So totally, binalak na ng puti ang potential pawn promotion ng black. At ang tanong dito, papaano hahabulin nila Wesley ang naka-forward na 2 steps ahead sa Black King, hindi na talaga mahahabol ang pawn promotion para mapalitan ng Reyna. Ayun, at dito sumuko po ang tambalang Wesley at Lee. Ayun, ibig sabihin, ang nag-iintay po sa pinale ay itong sila Caruana and Chirilla. Ayan, meron pa rin naman silang mababanggang malakas sa tambalan nila Nakamura at Levi Roseman. Mga sikat na streamers po yun sa buong mundo, mga kamatsas. Okay, so yan po ang ating antabayanan. Yung pinali na lang po, no? Sayang, hindi nakapasok sila Wesley. Ang inaabangan ko talaga dito sila Wesley. Pero wala boomy. Wala tayong magawa dyan. Okay, maraming salamat po mga kamatsas sa inyo pong matyagang panonood. Sana po ay na-update kayo at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.